Marcos in interview. Okay? Tinanong siya about Pulboronic video. What do you think of the Pulboron video? Sabi niya, what do you think? Binalik niya yung tanong sa reporter. Sabi ng reporter, what do you think? Kung ang tatay niya ay zero swallowing, zero singhuting o Pulboronic, alam niyo, ang taong walang ginagawang mali, not mali, ang taong hindi sumisingot, kapag ambush interview or right on the spot, pag tinanong ka, o ano masasabi mo, yung tatay mo daw sumisingot? Napakadali lang na sagot. Hindi nagsisingot ang tatay ko. Wala, never ever in my whole life na nakita ko yung tatay ko. Madali mong idepensa kung hindi nagsisingot. Pero anong sabi niya, what do you think? Diba? Depensa. Diba? Nagdidepensa ka agad. Babalik niya sa reporter ang katanungan. At also, kung napanood yung kasunangalingan, para siyang nagmamadali. Kasi kahit ano pa po ang deny nila na ito ay AI at deepfake, hindi nila ma-deny at mamamayang gising ang diwa na ang bidyong sumisingot siya ay siya. 7 days na po ang nakalipas nang sinabi ni Gibo, ng DND, ng lahat ng ahensya ng gobyerno na pananagutin namin ang mga behind itong video na ito, nag-upload ng video na ito. Makikipag-ugnayan kami sa Amerika. Wala pa pong tumatawag sa akin na authority or message na ako ay pinapatawag or kakasuhan ni Marcos Jr. Hindi naman ako pwedeng kasuhan ng Amerika. Bakit? Ang pwede lang pumasok sa akin si Bangag kasi siya yung subject doon. Kapag kinasuhan ako ni Bangag, doon na natin, doon na ngayon papasok ang forensic analysis ng video. Kung titignan ninyo, bakit wala man lang, di ba usually, paimbestigahan natin yan sa Senate, paimbestigahan natin yan sa Congress. Eto, tanong ko sa inyo, mga kababayan. Bakit ni isang kongresista at senador, bakit walang gustong paimbestigahan ang video na sumisingot si Kuting? Balikan natin, dahil si Harry Roque ay kasama namin dito, okay? Sa pakipag na-invite lang yun. Na-invite lang siya sa event. Okay? It just so happened na nandoon siya na isinyowing natin. Ngayon, ang question, kung fake ang video, bakit ayaw? Okay, sabi nila, habulin nila yung mga nag-share. Ano doon si Spokes Roque, ano si Attorney Glenn Chong, bakit ayaw nilang pa-imbestigahan dyan sa Pilipinas, sa Congress, di ba? At sa Senate kasi mabubusisi at tunay na lalabas ang forensic analysis. And I will tell you something, mga kababayan. Okay? Kapag inilagay na nila diyan sa ikorte nila yung Kongreso at Senado, mga ano lang naman yan diyan. Mga pag-grandstanding lang naman yan mga yan, mga pasarsuela. But kapag sa korte, ngayon, ipapakita yung forensic analysis. Yung forensic nila, yung analysis nila, yung blow up nila yung picture, at yung analysis dito sa Amerika. Actually, we're looking for other hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na forensic analysis. As much as we can, pwede nating gawin yon sa oras na nagdemanda si Bangag Jr. Kasi ang sabi niya, wag kayo mag-share kasi hahabulin namin kayo, ididemanda namin kayo, mananagot kayo sa batas. Hindi nga daw si Marcos Jr. So pag nagkaroon ng demandahan, sa part ko dito sa Amerika, doon ngayon ilalabas ang forensic analysis ng magkabilang panig. Ngayon dyan, takot si Bangag kasi alam niya sa sarili niya, kaya siya natataranta, kaya nasira ang kanilang SONA dahil alam niya sa sarili niya na siya yon. Ikaw yon, Bangag. Pero ang ginawa nila, ginamit ang kapangyarihan ng gobyerno para lokohin kayo na hindi siya yon at ipa-take down ang video. At kasama dyan ang galit ni Lisa Tanas, ni Bangag, kay Harry Roque dahil part siya ng maisog at ang pagbibintang kay Duterte. Doon nga pala sa mga nagpapagulo daw, may mga nababasa ako ng mga Duterte supporter, yung mga yan, mga basura, yung nagpapagulo. Okay? Yung mga yan, bayad na yan ng 5 milyon. Okay? 5 milyon para dumila sa kipay ni Lisa Tanas. Kaya yung mga nagpapanggap na kunyari, Duterte, na dati naman paiba-iba ng mga sinuportahan sa ngalan ng salapi, bayad na yan ni Satanas. Kasi yung mga yan, takot makasuhan dyan sa Pilipinas. Yan ang totoo. Nag-deny ba si Duterte? Even Marcoleta. Nagsabi, na magpapulburon test si Kuting. Pero yung mga ngayon na nagpapaaway-away sa mga nanindigan, sa maisog, bayad yan.
takot yan, walang mga balls yan. Yan lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung sinabi ni Duterte na ikaw maharlika, ikaw may napahamak mo kami, dadadadada, dyan kayo maniwala. Pero dahil matalino si Duterte, PRRD, former president, yan. Pag sinabi namin, maharlika, ba't mo ako dinadamay? At definitely, wala namang hindi magsasalita kahit sino. Bakit hawak ba nila ako sa lieg? Eh, nung ako nga ay nag-criticize ako kay Pangulong Duterte, nagalit ang ibang DDS, wala akong pakialam. Kasi during that time, yung well, in fairness kay Pangulong Duterte, never ever kung minura ng jutang ginimis katulad nitong mga bangag na ito. Okay? Doon lang yun. Kaya ako nag-criticize kay Pangulong Duterte. No, not really Pangulong Duterte. Yung mga taong nagkaray-karay sa kanya noon sa Commission on Election, naalala niyo. Pero ngayon, yung nagpapagulo sa inyo. Okay. Matagal ko na to sinabi siya. I'm not supposed to say this eh. Yung mga nagpapagulo ng utak nyo ngayon na nagpapanggap na Duterte daw, dating Duterte, paiba-iba, sa ngalan ng salapi, definitely nakikita yan di Pangulong Duterte. Si Duterte hindi yan magsasalita na, oy, tumigil kayo, wag nyo ako suportahan. Freedom natin yan. Pero mapagmatsyag kayo. Sino ba ang kauna-unahan na nagsabi sa inyo na si Bangag Jr. ay bangag? Hindi naman ako. Si Pangulong Duterte, si Nikki Cosseteng. Bakit hindi itong mga Duterte ko no daw? Bakit hindi si Duterte ang awayin nila? Kung talagang sila ay hindi naniniwala na si Bangag ay bangag. Si Pangulong Duterte ang una nilang awayin. Pero ang ginagawa ng mga to, akala nila yung pagsuporta sa isang politiko ay may monopolya. Hindi mo pwedeng sabihin, tingnan mo ako, di ba? Suportado ko si Bangag dati. Yung mga sumusuporta sa kanya, mga scammer. Mga nagpanggap, nagmamakaawa na walang malamon. Tapos ngayon halos pumutok na. Ganyan na mga itsura kalalaman ng kabanang bayan. Ako ba, dahil sinabi ni Lisa Canas noon na ako ang #1 loyalist sa lahat ng loyalist ang kakilala niya, inaway ko ba? Inaway ko ba itong mga scammer na to? Dahil naniniwala ako na hindi mo pwedeng solohin dahil, Marcos ako, dapat ako lang ang bida. Dahil lahat ng supporters, welcome dapat yan, whether you like her or not. Percy Lapid. Okay? Sabi ni Dwight Jasper, si Percy Lapid, madam, nagsabi din na eksperyensyado daw sa paghitit si Bangag. Ayun na nga. Mismo, asan itong mga dilawan na supporter ni Percy Lapid? Nagbuwis na ng buhay si Percy Lapid. Diba? Natsugi na itong ang sinasabing hitman na si Zolweta noong March, diba? That was March this year. Pinatsugi na. At during the Kuting administration. Sino ang nasa likod nito? Thank you for that comment. Dahil si Percy Lapid ay napaka-vocal. Bago ko pa nga, alam mo, nakilala ko lang si Percy nung nabawian, nung pinatsyunggi na siya. Tapos tinignan ko ang mga previous video niya, grabe yung kanyang mga tira talaga ng mga pagpupudburonik ni Kuting. So sino ang expect niyong kikitil sa buhay niya? Sa mga fabricated crime na ginagawa dyan sa akin sa Pilipinas, ang pagtatarget ng mga bangag na ito na ginagastos ang pera ng bayan para manggipit mga palangga. Sino ang nagpatsyugi kay Percy Lapid? Dahil kung siya ay kritiko man ni Pangulong Duterte, bakit buhay si Percy Lapid noong panahon ni Duterte? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero itong pugo na ito, mabalik tayo sa pugo na ito mga palangga, natatakot si Bangag at si Satanas. Okay? Mga palangga, sabi ni Jensen, naaamoy na yan ng mga Duterte, ng mga bayaran, pinapabayaan lang. Okay. Bakit sinisisi kay Harry, bakit itong nire-raid ang bahay ni Harry? Kasi gusto nilang i-picture sa social media, sa mainstream media, na si Harry ang king ng pogo. Paano maging king yan? May kapangyarihan ba si Harry? Ngayon, may kapangyarihan ba siya? At meron ba silang ipinakita na ebidensya? Ang pag-gore, wala nga eh. Ito, kaya ginawa ito nila na i-raid o gipitin itong mga tenants ni Harry kasi gusto nga po yun ang ipipicture nila sa inyong kaisipan na si Harry Roque ay godfather ng Pogo. Di ba? Pero wala silang may papakitang ebidensya yan. Dahil si Harry meron may papakita yan. At ako, sa basbas ng may hawak ng litrato na si Bangag at si Satanas ang king and queen ng Pogo. Huwag na kayong
magpaloko, magpabudol, di ba? Kunwari, sinabi niya sa kanyang SONA na itigil na ang Pogo hanggang December na lang, pero pinalitan ng rebranding lang. Iba ang pangalan, di ba? Online gaming pa rin. Nakita nyo? Anong araw na po ngayong araw na ito nung nagsindak si Gibo, nakakasuhan, makipag-ugnayan sa Amerika. Sa kaalaman nyo, wala pa, napanood na ng mga Amerikano yung sumisingot. 'Di ba? Ako nga excited ako dalhin sa sa korte para forensic analysis both party nila kasi yung forensic analysis nila, it's not forensic. Kahit sino pwedeng i-blow up lang yung picture, i-screenshot, tapos i-ganon, ibahin ang ibahin ang mukha. Sila ang nag-edit, sila ang nag-fake. Ang NBI, ang gobyernong bangag ang nag-fake ng picture, ng screenshot nung bangag na sumisinghot. Pinaputi nila, pinataba nila ng gusto yung mukha para kunyari maging Korean. Pero ayaw nila ng Senate hearing at ayaw nila ng congressional hearing. Ayaw din nila na maimbestigahan yan. I'm telling you. Tandaan nyo to. Hindi magkakaso si Bangag. Diba? Para dito sa video na sinasabi niya, takot yan. Takot yan na malaman ng buong mundo. Imagine nyo, magkakaso sila sa Amerika, tapos maibabalita ng international media, tapos yung forensic result dito sa Amerika, yun ang titignan, hindi yung NBI. Kasi yung NBI na, yung mga ninano nila, scrambled yun. Diba? Yun ang tunay na edited. Ang titignan, yung independent, alam mo nyo dito sa Amerika, hindi katulad sa Pilipinas, walang mga ganun. Ang daming forensic experts dito in terms of itong mga video na ito. Alright? Kasi, dito, I'm not saying na 100%, dito talagang may credibility itong mga forensic expert. Yung ginawa nila, ang nagsabi NBI, anong trust mo sa NBI? Yung pinag-anuhan yung authenticity na namin, di ba? What do you call it? Pinag-submitan. Okay, actually, yung palangga ko kanina may kausap na panibagong dito. Yung mga palangga ko dito sa Amerika, ang dami kong palangga. Nasabi sa akin, Miss Marlica, dapat marami tayong mga choice of forensic expert in the future. Nandyan lang naman kako. Yan. Yan yung tulong-tulong namin. Ito yung bayanihan ng mga palanggang Maharlika na nagbibigay sa akin ng mga inputs na ito si forensic 1, 2, 3, 4. Diba? So pagdating sa korte, ibabangga ang amin dito sa side ko at ang forensic ng NBI. That's very biased. Anong i-expect mo sa NBI? Yan nga yung mga yan, mga sangkot sa extortion, panggugurgor, kasabwat sila lahat sa iyo. Kailangan nyo pa bang i-memorize yan na mismo ang gobyerno ang sangkot sa panggugurgor, sangkot sa lahat ng kavavuyan. Kaya nga, sina-challenge ko mga jutang ginemis na yung mga yan, lalo si Gibo na makikipag-ugnayan daw sa Amerika, anong petsa na? July 21 kapag nagngak-ngak, so na matatanggal na kayo lahat-lahat, wala pa yung sinasabi nyo, makipag-ugnayan kayo sa Amerika dahil si Maharlika ay nagpakalat ng deepfake. Kung talagang ito ay deepfake, which is, mga kababayan, hindi deepfake, base sa paniniwala ng, hindi nila paniniwala, sa gusto nilang isaksak sa utak ninyo sa mga Pilipino na yung video ay deepfake. Yun talaga isaksak kaya nakipagsabuatan sila sa mainstream media para nga kayo ay matakot at hindi na mag-share. Dahil ang unang order ng mga jutang ginemes, mga kababayan, ay wag nang ipakalat ang video, wag nang i-share. Kahit balikan ninyo yung press conference ni Abalos, sila ay lumabas na mga syonga bells at mga vangag at talagang naglilingkod sa isang addictus benedictus. Sabi ko nga na kahit pakainin sila ng dumi ng aso, dumi ng tao, ay lulunukin nila. Sa ngalan ng power, sa ngalan ng pera ng bayan na gusto nilang ubusin ng ubusin. 3 pages, I got it here. Ito po ay in-email sa akin. Pinrint out ko lang para mas bongga. Alright? Hindi folder na tagpi-tagpi. So ayan naman, nakita nyo naman yan. Ito yung result. Dadadadadan. Okay. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung video, ito yon yung 4 frames actually. Ayan, nakita nyo yan. Yung video na pinresent ko na raw video, mga palangga, hindi ko sinabi sa forensic expert or company kung sino yung subject. Kasi my goal is para walang bias. Okay? Walang bias
Huwag siya matras. Pag sinabi ko, baka umatras siya, di ba? I told you, ilang forensic expert ang company sa tinawagan ko. Ayaw nilang, hindi ko na sinabi kung sino yung personalidad. Ayaw nilang gawin yung test kung hindi ni-request ng isang abogado o ng korte pala, ng korte. Kasi sabi ko, I just want to know, you know, for my personal satisfaction, di ba? I just want to know that this video if it's altered or not. Okay, ganyan. So yung iba ayaw. So ngayon, itong malaking company na ito, na bonggang-bongga, ayun, eto na yung result niya. Okay? Tinranslate ko po ito sa Tagalog para magkaintindihan tayo. Although yung iba ay masyadong mga ang teknolohiya ay bonggang-bongga. So ito yon mga kababayan. Ayan, ito yon. Oh, mga polis. Ayan, ito yon ha. Ayan, gaganon-ganonin natin. Okay, gaganon-ganonin natin. Okay, pero babasahin ko sa inyo. Ayon dito sa video na ito, ayon sa kanyang pagsulat dito, okay, sabi niya sa akin, Dear Claire, alright. Di, syempre kasi ako yung nag-request. Sabi niya, okay, I was asked, Tagalogin ko na, sabi niya, ako ay, ito, tignan natin, sabi niya, ako ay iyong inatasan, okay, ako ay iyong inatasan para suriin ang video na ito. Okay? Para i-assess, sabi niya, ang authenticity, okay, para i-assess ang authenticity at para malaman kung ito ay may signs ng tampering or editing. Okay? So sabi niya, ako ay inatasan mo, okay, na ang video na ito ay i-examine para malaman kung ito ay mayroong tampering o present ng editing or tampering. Ang sabi niya dito, ang video file na iyong sinend sa akin, okay, ay dumaan sa series of comprehensive analysis. Okay? Sa mga detalyadong pagsusuri, ika nga. Okay? Sabi niya kasama dito, okay, kasama dito ang visual analysis. Alright? Then ang sabi pa niya dito, file structure examination. And sabi pa niya, at mga detalyadong pagsusuri ng compression artifacts. Ito pa ang pamamaraan niya, GOP structures. Dito sa mga teki-teki o baka nag-aaral kayo ngayon, you know, kung baka nag-aaral kayo, estudyante kayo ngayon, lahat ng binabanggit ko, Googleable yan. Kayo mga police, kayo mga AFP, anyway, bibigay ko naman to yung written sa ibibigay ko naman to ang written sa mga dapat bigyan. Alright? Bibigay ko to, huwag kayong mag-alala. Hindi lang itong actual na ito kasi hindi ako inalaw na ibigay ito actual na to. Kaya pinrint ko ng ganyan-ganyan. Babasahin ko sa inyo. Dalang sabi sa akin ay sa korte mo to ihaharap ng bonggang-bongga. Alright? Pero babasahin natin. Sabi niya, okay. Sabi niya, ito ay dumaan sa comprehensive analysis, file structure examination, at mga detalyadong assessment of compression artifacts. Tapos ito na nga yung GOP structure. Okay? And entropy levels, ENTROPY. Okay, yung Google na lang. Sabi niya, itong mga pamamaraan na ito, itong mga technique na ito, sabi niya, were employed to ensure the integrity of the video, sabi niya, and to provide a thorough evaluation. Ibig sabihin, para sa masusing pagsusuri, okay, kung ito ba ang nilalaman ng video na ito ay natampered o may nag-edit o may space swap ayon kay Rappler. Number 1, mga kapag-kababayan, kita niyo walang audio yun ha. Walang audio nung pinreset natin. Pero based on audio analysis, okay, ang sabi niya dito, yung video file na sinend ko ay mayroon does contain a video, sabi niya, does contain a video stream but may video, pero daw, ang sabi niya, ang audio stream is not audible during, playback. Kasi, you know, may video stream is nakita nyo, pero yung audio stream, mga palangga, audio, ay hindi daw naririnig habang ito ay piniplay niya o pinapanood niya, you know, inaaral niya o sinusuri niya. Alright? So, sabi niya dito, mga hitad, alright. To analyze, sabi niya, para ma-analyze ang audio, gumamit siya ng program. Ano yung program na ginamit niya? Google niyo uli. Para tayo ay talagang tunay na may-educate natin yung mga sarili natin. Hindi lang yung sasabihin nila, oy, tenga yan. Yung tenga ibabutas. Yung tenga may duga. Yung mga ganon, di ba? Okay. So, ang tinatawag niya, ang program na ginamit ng forensic expert ay Wave Surfer. Ito yung pamamaraan niya para sa audio analysis. Nasa audio pa lang tayo.
Meron bang ginawa si Abalos at ang NBI na bulok na puro halos kawatan ang nadyan na audio analysis para i-present man lang sa mga taong bayan, sa mga estudyante, mga nag-aaral ngayon para tumalino kayo na hindi ganyan ang pamamaraan ng pagsuri ng mga video na yan o ng mga eksperto. Hindi yung tenga, iba, ganyan. Ito yung tenga dito, kabila tumutulo. O, di ba? Mga ganon, mga kaletsyan nila. Ngayon, mga palangga, so ipinapaliwanag dito sa analysis kung ano yung tool. Okay? Ano yung tool o ano yung pamamaraan ang kanyang ginamit. O, sabi niya dito, mga kababayan. Okay. Ayun. Gumamit siya ng web surfer para ma-extract daw niya yung audio stream. Okay? Yung audio stream na yon from the video file. So, in-extract niya. Okay? Pinaghiwalay niya yung audio. Okay? Para suriin kung meron bang audible na pagsasalita, baka hindi natin naririnig dahil maaring, bungol, di ba? Parang si bangag, di ba? This tool allowed me, sabi niya, to isolate the audio and thoroughly examine it for signs of edits or tampering. So, pinagwala niya para makita kung ito daw ba ay mayroong tampering o edit o AI, kung ano man, ng pagbabago, pagdodoktor, pagmamanipula. Sabi niya, based on that wave surfer, mga palangga, ay, nagawa niya yung, sabi niya, nagawa niya yung to perform a visual cut detection. Okay, yung cut detection, inaral niya, sinuri niya yung video pala kung mayroong cut detection. Yung cut to cut, di ba, pinagdugtong-dugtong. Pag gumagawa tayo ng reels, di ba, putulin ko to kasi hindi maganda yung sinabi ko dito. Point. So, sinasabi niya dito, sinuri niya to kung mayroong cut detection. Alright? Ngayon, sabi niya dito, and also, auditory analysis noong extracted audio na yon. Okay, sabi niya dito, we're talking about audio analysis. Across all three methods. Ano yung three methods? Perform a visual, cut detection, and auditory analysis. So yung tatlong methods na yon, ang sabi niya, okay, I did not detect, sabi niya, any cuts or irregularities. Okay? Hindi niya nakita ang anumang cuts, irregularities, o irregularidad ng audio file. We're talking about audio. Okay? Then, sabi niya dito, further, supporting the conclusion that the audio stream is unaltered. Although hindi natin naririnig ang audio, pero meron palang audio. Based dun sa kanyang forensic analysis, ay merong audio, hindi lang natin naririnig, pero meron at walang tampering, walang cut, wala kahit ano. So ngayon, kayong mga pulpul sa NBI, mag-aral uli kayo. Sinasayang nyo pera ng bayan. Third world country tayo sa Pilipinas, mga VO pa kayo. Or nagpapagamit kayo sa bangag. Ito ang tinatawag na forensic result. Hindi yung tenga-tenga may luga, tenga-tenga na deform. Nakakahiya kayo sa mga kabataang nag-aaral ngayon. Ganyan kapulpol, gamit nyo billions, trillions of money ng Pilipino, ang kaya nyo lang i-analyze, tenga-tenga. Mga bugo. Oh, nagalit yun na naman ako. Next tayo mga palangga. Number 2. Okay? Video analysis. Oh, ang sabi niya dito, mga kababayan, okay? Ay sinuri niya o in-examine niya, mga kababayan, ito. I examined the files, okay? Ang file ng metadata and binary data para, okay? Metadata at binary data ng video file. Para what? Para matukoy niya kung mayroong ginamit na third-party editing software. We're talking sa video analysis. Alam nyo yan. Actually, yung mga metadata binary, hindi ko alam yan, palangga. Kayo dyan na mga magagaling, makaalam nyo yan, di ba? Pero ano yung punto de vista dito? Pinapakita ko kung paano sinuri ng tunay na eksperto dito sa Amerika yung video ni Marcos Jr. na sumisinghot dahil siya ay addictus benedictus. At wala naman sana tayong problema kung siya ay magpaka-jodik hanggang sa kanyang libingan o matumba siya. Ang problema, hawak niya kaba ng bayan. Kaya tayo ay may ganito at hinahayaan ng mga ninyo, kayo dyan, sa gobyerno, kayong mga tao, hinahayaan nyo na pinamumunuan kayo ng addictus benedictus. I'm doing this for you para hindi kayo gawing mangmang ni Abalos, ni Gibo, ng PNP, ni Marbel. O, tenga, may iba, butas ang tenga. Ganun ba ang forensic? Kung ganyan pala, ang way ng pag-aaral o pagsusuri, okay? Para matawag ka na forensic expert, ay putang ina, lahat tayo eksperto. Tenga lang picturean mo lang tenga Hindi na tayo kailangan mag-aral ng metadata and binary data. Hindi natin kailangan ng mga terminal kasi tenga. Di ba? Mga hangal.
Kaya you have to be smart. Educate your children, educate yourself. Andyan lahat, Googleable yan. Google lang mo. Okay, sabi niya dito, dami sinasabi ni Marlica kasi galit eh. Okay, video analysis. So sinuri niya muli yung metadata, binary data, okay? Kung may gumamit nga ito ng editing software. Okay, sabi niya dito, okay, typically, okay, such software, sabi niya, typically re-encodes the video after editing. Nire-re-encode niya. Okay? Nire-re-encode. Dapat. Okay? Based on that, pagsusuri. So, madalas o karaniwan, nire-re-encode yung mga ganitong klaseng software ang video, sabi niya dito, at tinitignan kung meron nga, okay, meron nga itong mga alteration. So, ayon sa kanyang pagsusuri dito, mga kababayan, ito ay, okay, sabi niya, leaving traces like its name and version within the files, metadata, and binary data. Okay? Sabi niya dito. In this case, sabi niya, sa kasong ito, sa video analysis, walang third party, okay? Wala siyang nakikitang traces na third party software na nagpapahiwatig or nagsasuggest, mga kababayan, na ang video ay inedit. Okay? Yun ang sabi niya. Alright. So, video analysis. Number 2. 2.2. Ito yung sinasabi niya kaninang GOP structure and frame analysis. Okay, anong ibig sabihin ng GOP? Hindi naman yung Trump. Okay? The group of pictures. Okay? The group of pictures. Ano yung group of pictures? Actually, ito yun. No? Is it 2.2? O figure? No, hindi pa pala to. Okay. Sabi niya dito, mga palangga, mga kababayan, sabi niya, ang tinatawag na group of picture structure ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga frame sa isang video. Bawat uri, okay? Bawat uri o bawat klase ng frame ay tinatawag na IBP. O, punta na tayo doon para hindi na ako. Ito pala, dito na pala sa baba. Maya na. Alright, sabi niya, IBP. So, itong IBP na tinatawag niyan ay may I serves as a specific purpose in video recording. Okay? Then sabi niya dito, mga kababayan, ito ay, okay, sa pamamagitan ng pagsusuri ng pattern na ito, na IBP, mga kababayan, sabi niya, yung size ng grupo ng mga pictures. Ngayon, sabi niya, ay posibleng matukoy. Okay? Matukoy kung ang video ay inedit o nananatiling original. Alright? So, tandaan nyo bawat frame ay kanyang sinuri. So, ang pagsusuri, anong klaseng pagsusuri? Yung GOP structure nga. Sabi niya, ang pagsusuri ng GOP structure at frame, okay, at frame types ng video ay, so nagsusupport, sabi niya, sa conclusion. Sinusupport yung conclusion na walang pag-i-edit o pagtatanggal. Ang sabi niya dito, ang size ng GOP ay pare-pareho. Okay? Pare-pareho na mayroong mga maliliit. Okay? Na may mga maliliit lamang. Okay? Ayan. Na may mga maliliit lamang na or minor deviations. Konting lang, may konting siguro gitling-gitling na mga ganyan. Tapos sabi niya dito, at sabi niya yung pattern ng uri ng frame, yung pagkasunod-sunod, ay sabi niya, madalas ay standard na proseso ng pag-i-encode ng video na sinasabi niya na ibig sabihin, mga palangga, ay nagpapahiwatig na ang video ay hindi edited. O, Inglesin natin. Sabi niya. Okay. The GOP size is consistent with only minor deviations, and the frame type patterns follows regular sequence, typical standard video encoding processes, further indicating that the video has not been edited. Now, here's the moment. Pakita ko sa inyo. Ito yung frame types. Okay? Again, ito po ay mga kababayan, para mapatunayan ko sa mga pulis na matutulis at mga brusko na kailangan ninyong manindigan. Okay? Here we go. Ito po yung sinasabi niyang frame type. Oh, malay ko ba dyan? O nariread nyo ba yan? Pinaliwanag ko na kanina. Eto yan. So, base sa pagsusuri na yan, okay, frame types, ayan po, pinakita niya, ayan, ganyan-ganyan. Oh, wala siyang nakita. Oh, sabi niya, dito,
ay wala siyang nakita na ito ay edited. Ang tanong ko, meron ba sa inyo pinakita ang NBI ng ganito? May pinakita ba si Abalo sa inyo na ganito ang report? That's first page. Okay, ito yon. So ito yon, ha, mga kababayan. Lagay na natin yan. Gagamitin natin sa korte dito, sa korte ng Amerika, kapag pinush nila yung sinasabi nilang mga kaso-kaso dahil naglabas daw ng deepfake. Okay? Ngayon, ito mga jutang genemis nito, baka nang mga palangga, ha? Ang hilig nyo magpa-preskon. Binabayaran nyo ang mga jutang genemis na mga tiwaling media, sinusungal-ngalan nyo ang kanilang mga bunganga para mag-ilitisin si Maharlika o litisin ng sino man kasi binayaran nyo yung media, ito makakulong na, ito kinasuhan. Tangina, wala pa nga tayo sa first phase. O di ba nga kayo nagpa-file? Kung may na-file man kayo, hindi kayo panalo. Tandaan nyo yan, mga ugo. Ganun po kayo linlangin ng gobyernong ito. Magpapapreskon ang mga jutang. Pamamanhid at tusok-tusok. Okay? Para sabihin, i-headline si Maharlika. O di ba, mainstream media, di ba in-headline nyo ako? Ano nga kayo? Eto, tanginan nyo lahat. Total Meneses, di ba in-email nyo ako? Noon pa lang ini-email nyo ako. Kapag may mga issue, okay, na gusto nyo akong sirain or whatever, mag-email kayo, lahat kayo, walang exemption. I can show evidence, but no need. Ito challenge ko sa inyo. Ang hilig nyo mag-email. Hingi kayo ng komento ko. Ito, email nyo ko. Mag-email kayo dito. Dito sa forensic result na to. O ayan, narinig na kayo, pwede nyo naman transcribe yung pinagsasabi ko. Diba? O pahirapan nyo sarili nyo. Hindi ko kayo pala bibigyan. Bahala kayo, manood kayo. O now what? Sabi dito mga palangga, Figure 2. Okay? Nasa Figure 2 na tayo mga palangga, di ba? Video analysis. Ano yung Figure 2? Yun pa rin. Ito pa rin yung GOP, Group of Pictures. Sabi dito mga palangga, okay? Yung Group of Pictures ay nagpapakita, sabi na ng mga structures, okay? O nagpapakita ng GOP structures na ibig sabihin na nung mga larawan na pinakita ko sa inyo ay sunod-sunod na IP at B frames na napakahalaga sa pag-encode ng video. Ang sabi ng eksperto, ang pare-pareho at predictable na pattern sa pagkasunod-sunod ng frame ay nagkukumpirma, mga kababayan, na ang video ay sumusunod sa mga standard, okay? Sumusunod sa mga standard na practice ng pag-i-encode na ang ibig sabihin dito, mga kababayan, basahin ko yung dulo, that strongly suggest that, sabi niya, it has not been tampered with or edited. Ngayon, maka-counter nyo lang ito, mga kababayan, maka-counter lang to ni Abalos at ni Kibo kapag nag-file si Bangag Jr., si Ferdinand Marcos Bangag Jr. ng case dito sa Amerika, nakakasuhan niya ako na ako ay dinefine ko siya dahil yung video na yon ay deepfake. Doon kami magbabakbakan sa korte at kahit ano pa gamit nyo sa billion-trillion na pera ng bayan ng panggigipit nyo lahat sa amin hanggang sa huling hininga namin, kasama ako ay hindi kami uurong sa mga jijimonyong katulad ninyo. Ang mission ko dito para i-educate ang mga batang ito, kung may batang nanonood, na ang forensics, pag-aaral po ng siyensya, okay, ay hindi, lalo na pinag-usapan natin, video forensics. Kasi sa Amerika, di ba, ang daming mga klase ng mga pinoforensic, pati straw, pinoforensic, pati mga tsinelas, di ba, sa mga crime scene, di ba, pati mga himulmol, pati pagkain, laman ng tiyan mo, napoforensic yan. Sa atin, walang ganon kasi mga tiwali di ba? Ililibing na lang ng bongga-bongga. Dahil kung pag sinuri mo, gugurgurin ka kung ikaw ay forensic expert. Kaya bulok ang sistema ng Pilipinas hanggat hinahayaan yung bulok at mga bangag ang nakaupo. Now, let's go to entropy analysis or entropy analysis. O sabi niya dito mga kababayan, okay, ano daw ba yung entropy? Okay? It measures the randomness of complexity of pixel values, sabi niya dito. O sabi niya dito, ang entropy, mga kabalangga, ay nagsusukat o sumusukat dito sa randomness o komplikado o complicated na mga pixel, okay, na mga pixel values dito sa mga frame ng video. Okay? Ang sabi niya dito, ang pare-parehong entropy values sa buong frame ay nagpapahiwatig, okay, na ang video ay malalaman, sabi niya ay malalaman na
hindi na-edit. Okay? Nasa 2.3, sa tatlong ano na tayo, tatlong analysis na tayo dito. At hindi na-edit. Dahil sabi ng forensic expert, mga palangga, ang pag-edit, okay? Okay. Okay. Sabi niya, Sabi niya, reference to the video has likely not been tampered. Okay, sabi niya dito. Okay. Ang pag-analyze niya, okay? Ang pag-analyze niya ng video ay, mga kapalangga, dito ay lumabas sa kanyang pagsusuri na consistent yung entropy across the frames. Oh, yun ang sabi niya. So, consistent. Ibig sabihin, mga palangga, sabi niya, dito mayroong, unti-unting daw tumataas itong, ang tawag dito, yung entropy analysis threshold na tinatawag. At ito daw, mga kaibigan, ay tumutugma, okay, sa mga pagbabago ng scene. Dito sa video, nagbabago, okay, sabi niya dito, hirap na si Tagalog. Okay, sabi niya, alright, increasing and corresponding scene changes vary levels of detail. Sabi niya, so lahat ng entropy values, sabi niya, fell. Okay? Lahat daw po ng entropy values fell within expected threshold. Ito yung sinabi ko kanina. So, nasa normal threshold siya. So, wala siyang, sabi niya dito, walang pagpapakita o significant ng abnormalities. So, ibig sabihin nito, yung pagkasunod-sunod o yung uniformity ay sumusuporta sa konklusyon na ang video ay hindi tampered. Okay? Sabi niya kasi dito, as tampering typically introduces irregularities in compression and disrupts the entropy balance. Here, pakita natin, entropy tayo. Kamusta ka na? Kamusta ka na, bangag? Ito po yung sinasabi niya, entropy analysis with threshold. Okay, malay ko ba dito? May mga frame index. Ito yon, mga kababayan. Yan. Alright, now you know. Okay, Google nyo na lang yung entropy. Ayan. So, yan. Alright? So, now what? Mga kababayan, Figure 3 yan. Okay, frame index. So, kita nyo yan? Tenga lang ba yung pinano natin? Tenga lang, mga kababayan. Pinakita siya, tenga. Di ba? May luga yung tenga ni Kuting. Mayroon pulbos ito kay Kuting. Putang. Nakatawa niyo yung kabubuhan nila. Alam mo, nakakatawa na lang eh. I don't know, bala kayo sa buhay niyo. Kung gusto niyo pamunuan kayo ng bangag na ginagawa kayong tanga, forensic expert, tenga lang. My God. Gupitin ko yan eh. Di ba? Tenga. O, ganyan. Iba yung ano ng picture. Mga bugo. My God, kabugo-buguan to the highest level. And now what? Mga kababayan? Figure 3. Okay, yon. Pinapaliwanag niya, itong pinakita ko sa inyo. Ang sabi dito, mga kababayan, yung graph na ito, o itong entropy analysis with threshold na ito, ay ipinapakita na ang pagsusuri ng entropy video na yon ay tama yung kanyang detail at yung randomness doon sa bawat frame. Ang sabi, ang pare-parehong entropy values na nasa loob lahat, okay, ng inaasahan o ini-expect na threshold, mga kababayan, ay nagpapahiwatig sa inyong lahat na ang video ay hindi inedit. Yan. Nasaan yung gavel ko? Alright. So, yun, mga palangga. Alright. So, now, punta tayo sa 2.4. Visual analysis. Okay? Punta tayo sa visual analysis. Ang sabi niya dito, mga palangga, in this phase, sabi niya, ay carefully examined. Okay? So, talagang careful examination ng video para tukuyin niya kung meron mang mga senyales na ito ay inedit tulad ng cuts kanina, tulad ng pagputol-putol o edits o inconsistency, sabi niya, ng footage. Alright. Sabi niya, ang visual na pagsusuri, mga kababayan, ay hindi nagpapakita, okay? Ayan. Hindi nagpapakita ng anumang mga inconsistencies o abnormalities. Yun ang sabi ng ekspertong taga Estados Unidos. Diba? Ngayon, walang mga abnormalities dito sa loob ng video. So, walang nakitang cuts, walang edit, diba? Wala, dahil tuloy-tuloy yung recording ng 9, actually that's only 9-second video no? So, ibig sabihin tuloy-tuloy ang recording. Alam niyo naman siguro yung tuloy-tuloy. Katulad ngayon, naka-video ako, tuloy-tuloy ako, di ba? Hindi yung magsasalta ko, di ba? Katulad yung mga recorded na video na pinapanood, cut, kasi may puputulin ka, baka ganito, ganyan, ganon. So, yun ang ibig niyang sabihin. So, lumitaw dito sa kanyang pagsusuri, mga kababayan, ay wala talagang pagpuputol-putol. Pumunta na tayo dito sa salt and pepper. Okay? Pumunta na tayo dito sa salt and pepper. Okay? O wala, tuloy-tuloy daw yung recording.
The video presents a continuous recording of the events. Alright. Ayan ang sabi niya. Now, English. Sabi niya, okay. An additional observation in the visual analysis, sabi nga, ito pa, was the presence of salt and pepper compression artifacts. Google that later. Ito, may presensya ng salt and pepper compression artifacts na tinatawag. Okay? Na ibig sabihin, mga palangga, ito ay, sabi niya, the artifacts are natural result of standard video compression processes and are commonly found in the videos that have been saved or transmitted with some loss of quality. Okay? So sabi niya dito, ang presensya nitong salt and pepper, okay, artifacts na ito, mga kababayan, ay nagsusuporta na ang video, okay, sabi niya, the presence supports that the notion that the video, okay, has not been reprocessed by AI. Ulitin ko, ang sabi niya, their presence supports the notion, okay, na ang video ay English na lang natin to part na to, has not been reprocessed by AI. O, asan ka na, Abalos? Sabi niyo, deepfake. AI. Pinalitan ng ulo, palit ulo, di ba? Parang si Hitad, ano yun? Sino ba yun? Si Robredo. Palit ulo. Anyway, sabi pa niya, as AI generated video often attempt to eliminate such imperfections or may reprocess them in a way that creates abnormal shapes. Ay, pangalawa na yun, di ba? Yan, pangalawang page. So, wala, hindi siya AI. Lahat, yung mga salt and pepper, eclabouche, din yung entropy levels, lahat ay hindi altered. Okay, last na to, sa last part na tayo. Ito yung figure 4. Here's the figure 4, darling. You wanna see the figure 4? Ito yung 4 frames, ha? Ayan. Kita nyo, di ba? Figure 4. 4 na frame yan. Yan yung itsura niya. Bakit di kinuha yung sumisingot? Okay, ano ang sabi dito, mga kababayan, sa figure 4? Panghuli na ito. Okay? Ang sabi niya dito, mga kababayan, ay, alright, nagpapakita yung mga series ng 4 na frames na yon, mga kababayan, na ang bawat frame o bawat isa, ay, sabi niya dito, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appears in different areas. Sabi niya yung, the shifting locations of these artifacts access frames confirm that. Okay. So sabi niya dito, mga palaga, lumilitaw, okay, at ipinapakita dito, ito, based on that salt and pepper comprehension na tinatawag niya, na ekspertong ito sa iba't ibang frame o pag-iba-iba ng scene o ng location nitong mga pictures na, you know, in-screenshot niya yan, o hindi siguro, o nasa computer siya tatrabaho, di ba? So, ang ibig sabihin, mga palangga, ay kinumpirma niya based on that analysis na natural, okay? Natural ang resulta ng video compression. So, dito ay, sabi niya, reinforcing, ibig sabihin, it reinforced that the video has not been, inulit niya, AI processed. So, ano yung conclusion niya? Okay? Ayon sa eksperto, sabi niya dito, basahin ko yung conclusion niya. After conducting a thorough analysis of the video file, I found. Now, the result is in. Parang yung, who is the father? Okay? And now, who is the bangag? Sabi niya sa conclusion, I found no evidence of the editing. Okay? The file, sabi niya, exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. Sabi niya, itong conclusion na ito ay based on detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes, Yan ang forensic result. Hindi yung tenga-tenga lang pinapakita ni Abalos, mga kababayan. I'm telling you, okay? Ngayon, I challenge you, well, ano ba challenge sa gusto niyong gawin, mga kababayan? Definitely, maglalabas to. I don't know kung didedmine na naman niya to. Ito mga media, ngayon mag-email kayo. Alam niyo, bago kayo mag-email, iulat niyo to. Gumawa kayo ng kabutihan sa mga sarili ninyo at para sa anak ninyo at mga kapu-apuhan. At sana, kayo ay hindi maging biktima ng mga bangag na to dahil sinusungal nga lang kayo ng pera ang inyong mga ngangabels.
Si Cathy Binag, alam mo, ito nga mga kababayan, nagsimula sa campaign na nagsalta ang Pangulong Duterte na mayroong isang kandidato pagka-presidente na pumupunta ng Davao, sumisingot sa yate, sumisingot sa Himpapawid. Okay, hindi natin alam noon ng time kung sino yung kasingot niya. Then, 2 taon ako nagdadadakdak, October of 2022, nung may nagsabi sa akin na mayroong video si Marcos Jr. na nagbabangag, di ba? Kaya yung mga nakafollow sa akin, since October 2022, ay, last 2022, actually August, nung ako ay dakdak na nagdakdak dito na pulburon video, di ba? Kaya nga tayo may saltang pulburon, dadadadada. Then, come February, was it February, yung kay Agent Morales, nung may nag-send sa akin ng authority to op at saka pre-op para damputin sana si Marcos Jr. dahil may isang certain Daza na informante na pumunta sa opisina ni Agent Morales na siya ay sumisinghot ng ipinagbabawal or white powdery substance. Di ba? Anong sabi nila bangag dyan? O, ang sabi, jukebox daw si Agent Morales at ito daw ay AI. Doon pa lang actually, doon sa pre-op and auto-op AI daw. Deepfake daw. Lumabas si Morales. Then lumabas yung video ko. Then lumabas si Cathy Binag. Now, pinapresent natin yung forensic result. Ano gagawin nyo? Ha? Ano gagawin nyo? Yan ang tanong ko sa inyo. Kasi, sabi ko nga ako, yung buhay ko nakataya dito, gorgorin nila ako, pero ako natatakot sa mga yan. Lahat naman tayo matutsugi. Tiyempo-tiyempo lang. Malay nyo, bukas biglang ma-overdose si bangag sa kanyang pulburon at di na makahinga. O di nakabayad na siya sa kasalanan na sa taong bayan. Kulang pa ang buhay niya eh. Kulang pa ang buhay ni Bangag de Lisa at lahat ng mga kawatan sa Kongreso, Senado, sa loob ng Malacanang sa pahirap sa inyo. Naka-advise sa akin, tell your followers, tell the people of the Philippines the result but not the whole thing. Huwag mo ibigay, i-reserve mo sa korte. And I will testify sa court. Pag tinuloy nila yung sinasabi nilang kakasuhan ka because sinasabi nilang deepfake, then I will testify. Yun ang sabi ng expert. Kaya I challenge this kayong mga bugo sa NBI na patuloy na nagpapabayad ng inyong prinsipyo, ng inyong pagkatao. Imagine nyo, nakikita nyo, naharap-harapan, ginadyampal kayo ng katotohanan na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., aka Polboronic Singhoting, ay isang addictus benedictus. Siya ay makasalanan sa batas na dapat siyang makulong ng panghabang buhay hanggang kamatayan dahil siya ay protector mastermind ng Polboron. Nasaan na ang hinuli niya sa alitagtag? Na kinoach nila. Diba? Na pinotektahan pa nila yung huli nila sa alitagtag. Naka-complete gear. During the PDEA Leaks hearing. Nasaan na si Kumar? Nasaan na si Lisa Bato? Batawag mo dyan? Na sila ay, kinausap o gumawa ng, gumamit ng mga tao para kausapin si Morales na wag na pumunta sa PDEA Leaks at babayaran na lang siya, name your price, kaso nanindigan yung mama, then, ang sabi kapag hindi ka sumunod, ay pwede siyang patayin o atakayin sa puso. Kaso lang, matalino naman siya at mayroong CCTV sa kanyang bahay, capture na capture ang pag-uusap na si Kumar at si Lisa ang mastermind. Ano? Patanga na lang kayo with everything, the forensic. Kaya nga ito nga challenge ko sa inyo mga palanggan. Kung totoo ang sinasabi ni Gibo, ni Abalos, na ngumingiwi din lahat sila, nung July 21, na gagawin namin ang lahat ng paraan, magkakaroon kami ng task force, di ba? Magkikreate daw sila ng task force at another money, I don't know kung nag-create sila, task force Pulburon, para hulihin kayo na nag-share kasi daw itong deepfake. Now, sinampal ko na sa inyo ang ebidensya. Now, ang tanong ko sa inyo, kung sila, nagigil sila sa akin, di ba? Pwede talaga nila kung, kung deepfake ito, dapat ngayon, isang buwan na, mga palangga, mag-isang buwan na, wala pa rin case. Patungkol dito sa deepfake na ito, wala pa rin case si Marcos Jr. Ano ibig sabihin yan? Takot kasi alam ni Marcos Jr. na siya ay sugapa sa Pulburon. Kasama si Lisa, kasama ang kanilang dalawang anak, kasama si Altenco, based sa testimonya ni Cathy Binag. At marami bang sinabi si Cathy sa akin na mga pangalan at halos lahat ng laman ng USB, ang iba, hindi naman lahat, alam ko na. Kaya sila tahimik ngayon. Question sa inyo, religious group, all of you, pababayaan nyo lang baka pamumunuan kayo ng isang adik ng mga kawatan? Pababayaan nyo na lang ba na si Lisa ang nagpapatakbo ng Pilipinas na isa ring sugapa sa Pulburon based sa statement ni Cathy Binag? Si Cathy Binag ay nasa Pilipinas. Kung yan ay libelous, dapat nanginginig na sila, kakasuhan nila si Cathy. Pero pwede nilang gawin yan eh. Kasi lahat, kaya nilang paglaruan ng batas. Nagsa-strategize pa yung mga yan. Kasi, takot sila. Takot kayo sa USB. So dun sa nakita ko, matatakot talaga kayo.
Yeah? Ayokong pilitin si Cathy Binag na ilabas niya yung USB. Gusto niyo sabihin ko kayo nakita ko doon? Wag na, hayaan mo siya magkwento, wag ako. Storya niya yun, file niya yun. O ngayon, paporensik uli natin yung mga nakita ko. Well, sabi ko nga, pag-aari niya yon, hindi sa akin. So yung itong video na ito, binigay sa akin ng ni Kuting, kaibigan ni Kuting. O ngayon, natataranta kayo. Ano na ngayon? Mag-hire kayo ng forensic expert din? Mapulpul kayo dyan sa NBI. Isarado nyo yung NBI, papalitan na lang namin. Sarado nyo na. Dahil wala kayong kwenta lahat. Kayo ay mga taksil sa bayan. May forensic ba yung tinga? Ang tinga, tabingi. Ang tinga, yung butas, ganito, ganyan. My God. Mga kababayan, ina-underestimate ang inyong katalinuhan. Now what? Grabe sa mga taong gobyerno, mga ngiwi nation. Calling INC, sabi ni Palangga. Okay, help. Okay? Nung unang people power, punta agad kami sa kalsada sa Krame at kung ayun na nga punta kayo. Ito na nga nung una panahon, wala pa ang social media. Social media, tapos takot kayo. You don't deserve to be called Pilipino. Kasi ba ang Pilipino matatapang? Na maribat nyo to. Ikaw, Marcos Bangag Jr., file a case. You, hindi si Gibo? Bakit si Gibo ba yung sumingot? Diba? Hindi si Abalos, hindi naman si Abalos sa video. Ikaw, I want you, Marcos Bangag. Doon, kakarayin kita dito sa korte ng California. Diba yan ang gusto ninyo? Mag-fabricate ng crime against Maharlika. This is your moment. This is your time to shine. Paulit-ulit ko na ang video ay si Ferdinand Kuting Bangag Jr. Ikaw yun. Huwag ka na magsinungaling. Dahil na forensic na at kaibigan mo nag-forward sa akin. O hantingin mo lahat ng kaibigan mo. Baka pag gurgur nyo, nakawawa naman. Ako ay supporter nila na binudol kayong lahat. Naging tool ako, okay, na umasa sa pagbangon muli. Yung pala, ang ibabangon ay lahat ng adictos benedictos. Oh, by the way, tignan nyo to. Tignan yung mga mukha nila, lagyan natin sa frame. I-forensic natin ngayon. Tignan mo itsura ni Altenco. Di ba mukhang yung skin niya? Parang hindi normal na brown. Parang eggplant. Tignan mo, pinangalan ni Cathy Binag yun. Tignan mo itsura ni Lisa. Yung mga skin, pareho. Tignan mo itsura ni Bangag, pareho. Tignan mo ang itsura ni Lagdameo. Kasi tinanong ko si Cathy, sabi ko yung itsura ba ng ex-partner mo? Kamukha nila yung mga skin? Oo, sis. So ito ay para tandaan, kung ilagay natin sila sa isang frame, can you do that? Yung mga magaling sa computer, ilagay nyo yung mukha nila, yung walang lighting o walang mga makeup. Yung normal lang, yung mga normal nilang mga pagmumukha, ilagay nyo sa frame yun. Forensic. Pare-pareho. Anong ibig sabihin yan? Yun ay nagsasuggest based sa statement ni Cathy Binag na kapag ikaw ay inabuso mo ang katawan mo, mapaalak man o mapapulburon, nag-iiba ang kulay mo. Kasi ikaw ay adictos benedictos. Altered ang iyong skin structure. yung skin, yung balat mo. Altered. Ang balat, lahat altered. Magtataka ka, di ba? Kasi kung hindi ka gumagamit ng ipanagbabawal, di ba? Ito, mga palangga. Nakikita niyo, di ba, yung mga taong dating adictos benedictos, iba yung mukha nila. Makikita mo yung feature niyang pagmumukha na ito pare-pareho. Diba, isama niyo na si Abalos kasi madalas ngumingiwi Although hindi naman siya pinangalanan na siya ay adictos benedictos, pero based sa manifestation ng kanyang paggiwi, pwedeng yes, pwedeng no. So isama niyo to mga to sa frame. Yung mga pinangalanan sa Voltis 5, isama niyo. Yung patay, wag niyo na isama yon. Wag niyo na isama yon, ha? Yung patay, yung mga buhay lang. Oh my God. Alright, so tenga ng daga, sabi ni Palangga. Challenge natin. Inday Sara, lahat kayo. Ako mismo, magpapa-hair follicle test ako. Sabi ko sa inyo, nakaschedule na ako, di ba? I challenge muna si Inday Sara. Challenge natin siya, message yun dyan sa kanya, na siya muna ang magpa-drug test. Although hindi susunod si Bangag Jr., pero just to show, to you guys, sa taong bayan, na we are willing na kung gaano ba kahirap o gaano ba kadali magpa-hair follicle test. Bakit ayaw gawin ni Bangag sa kabila ng forensic result, sa kabila ng pulbo, sa kabila ng lahat? Well, again, hindi naman niya gagawin yan. Kasi alam niya, positive siya. Diba? Huling-huli na eh. Hindi niya gagawin yan. Kaya dapat ang gawin sa kanya ay tanggalin. Hilain ng bonggang-bongga ang kanyang tenga.